NMAX TechMax o PCX Road Sync, alin sa dalawa na to ang para sa'yo at ang mas maangas? Bago natin pag-usapan yung mga brother, napansin namin na karamihan sa inyo ay hindi pa nakasubscribe pero panay naman ang load nyo. So mangyari po lamang mag-subscribe na kayo to make sure na hindi kayo mahuhuli sa mga balita at tips katulad nito. O nga pala, maraming salamat sa Greens and Shades Private Resorts for accommodating us for today. Kung gusto nyo magbakasyon, have that private resort para sa inyo, visit nyo lang yung page nila. Dalawa sa pinakaabang motor na ma-release na itong 2025. Kamakailan nga ay na-release na ang Yamaha NMAX TechMax at kamakailan din, just very recently ay na-release na rin ang inaabangan din na PCX 160 Road Sync version. Parehas updated yung looks, parehas updated yung features, pero ngayong nandito na parehas sa Pilipinas, ano nga ba ang mas maangas at para sa'yo? Isa-isahin natin. Siyempre mga brother, una natin consider ay ang budget. NMAX TechMax is priced at 175,900 at ang PCX naman, PCX Road Sync version is priced at 154,900. Considerably mas mababa si PCX. Pero kaya nga natin pag-uusapan yung iba't ibang mga punto para malaman natin kung sulit nga ba. Unahin natin yung forma. Pagdating sa forma, kanya-kanyang trip talaga yan. Pero kung bagbabasihan natin yung mga older versions na to, yung NMAX version 2, pretty much similar as the NMAX TechMax. Nagkaiba na lang, mostly dun sa front fairings na. Iba na yung datingan, mas maangas na, mas sharp na yung edges. Sa PCX ganun din, kung titingnan mo yan from the side, halos PCX 160 pa rin talaga yung itsura niya. Pero pag tiningnan mo sa harap, nag-iba ng DRLs, yung headlight assembly, tsaka yung pinaka-contour ng harap niya. Yung NMAX, more on aggressive macho touring. Yung PCX naman, more on elegant touring. Depende na lang talaga sa trip mo. Pag-usapan natin yung makina. Dito, malaki yung pinagkaiba. For the NMAX TechMax, same displacement, same power profile in terms of horsepower and torque. Pero nagkaiba na lang yan dahil sa tinatawag and innovation ng Yamaha na YECVT or yung Yamaha Electric CVT. Dahil dyan, na-discuss natin to, wala na tong bola, and because of the settings of the electrical assist na nagpapagana dun sa kanyang CVT is the TechMax is able to have two riding modes. Yung touring mode na medyo relaxed at saka naman yung sport mode na mas malutong, mas malakas yung hatak. Also, because of the YECVT, TechMax is able to have that shift drive, yung shift 1, 2, and 3. Kung gusto mong mas humatak pa at mas humatak pa yung motor mo, nagagawa yan dahil sa engine profile ni TechMax. Also, meron na ring engine brake si Yamaha TechMax. When you're speeding up, when you're approaching a corner, medyo pababa ka, you just have to use the shift lever and you're able to be aided ng mga shift drive modes nito para magkaroon ka ng engine brake instead of using your brake all the time sa pagmenor. Malaki yung in-improve, malaki din yung innovation when it comes to the engine performance ng TechMax. Si PCX naman, the same 160cc engine profile and still uses the Honda ESP Plus. Ito naman yung okay yung power delivery but at the same time matipid sa gas. Hindi katulad sa TechMax na noticeable yung difference when it comes to the power delivery as to the previous model. Si PCX 160, if hindi ka masyadong gumagamit ng PCX, hindi mo masyadong mararamdaman yung improvement pagdating sa kanyang power profile. But me being used both on different occasions, mas smooth na yung pag-accelerate ni PCX 160. So pagdating sa engine profile, dito yan magkakaiba. As to how I use it, the NMAX is able to provide me with more aggressive riding, better cornering because of the shift modes, and better flexibility in terms of the driving modes. Merong touring, merong sport. Samantalang si PCX 160 gives me more of that, mas chill vibe siya. May power siya, pero kung yung power niya, yun na yun. Si NMAX merong tulak sa kanyang power dahil sa kanyang mga driving modes at saka sa mga shift drive modes. So sa tingin ko dahil dyan, mas lamang sa power delivery and power flexibility si
si NMAX TechMax. Not to say that PCX 160 is not capable. More than capable yung engine niya. Mas marami ka lang talaga magagaro pagdating sa makina ni TechMax. Pagdating naman sa engine consumption, I was not able to use the PCX 160 ng in real life scenario kasi yung TechMax nadala na natin yan kung saan-saan. For the NMAX TechMax, my fuel consumption is around 33, maybe 34 kilometers per liter. Sport mode yan, hindi ako nagtuturing mode all the time. And sagad-sagaran din ako gumamit ng mga shift levers. While PCX, hindi ko pa talaga na-measure yung actual fuel consumption nito, but basing it on the previous PCX at yung information as to what Honda is claiming for the fuel efficiency, according to them, you can get as much as 45 kilometers per liter. So pagdating naman sa fuel consumption, di hamak na mas malaki ang matitipid mo kay PCX. O nga pala, mas malaki nga rin pala ang tangke ni PCX 160 Road Sync versus kay TechMax. So 8.1 liters dito kay PCX. Kay TechMax naman, you have about over 7 liters worth of fuel tank capacity. Pagdating naman sa brakes, parehas na motor, merong traction control system. Si TechMax, yung traction control. Si Honda, yung Honda Selectable Torque Control. Same din lang naman yan, different terms lang. It's traction control, safety, lalong-lalo na pag medyo nag-loss of traction yung mga motor natin dahil parehas na gulong nila sa likod ay namomodulate yung power in case na medyo nadudulas at nawawala sa traction. Good points for both motorcycles. Pagdating naman sa brakes, both motorcycles have front and rear disc brake pero lamang ng konti si NMAX dyan dahil si NMAX ay dual ABS channel habang si PCX naman ay front ABS lamang. Sa suspension, parehas na motor meron ng sub-tank or yung tinatawag natin na baso pagdating sa kanyang rear suspension. However, upon trying both motorcycle, napansin ko yung plane ng suspension ni NMAX TechMax is same pa rin yung feel niya versus the NMAX version 2, kumbaga hindi masyadong noticeable yung change. Sa front suspension, doon naman nag-improve si NMAX dahil mas rest na yung tukod niya versus its predecessors. Pero si PCX 160 naman dahil sa kanyang sub-tank and the setting ng kanyang rear suspension, mas maganda na yung laro. Mas noticeable yung change and upgrade when it comes to how better the rear suspension is pagdating kay PCX. Sabi ko nga, this is, if not the same, almost comparable na to sa suspension ng ADV 160 which is maganda naman talaga yung play. Wala rin naman tukod to pagdating sa kanyang front suspension. So, when it comes to the actual comfort in riding and the actual improvement coming from the previous versions of these motorcycles, mas binibigyan ko ng punto si PCX 160. Features naman tayo mga brother, dito marami ng usapan dahil parehas na motor, marami ng in-upgrade yung mga features nila versus the NMAX version 2 and versus the old version of the PCX 160. Una, parehas na motor may capability to connect the motorcycle to your phone using their respective applications. Pag-usapan muna natin yung key features. Hindi natin isa-isayin lahat, pero yung key features pagdating dito kay TechMax. Una, upgraded na yung kanyang panel. So you have the riding information katulad ng mga speed, RPM, etc. And then you have your selection dun sa kanyang secondary panel kung ano yung gusto mong makita. Gusto mong makita yung tachometer mo, yung average fuel consumption mo, at marami pang iba. So for that, there's a certain level of flexibility as to what information you can see sa panel mo using the TechMax. Kung dati meron ng Y-Connect that enables the Yamaha users to connect yung motor nila sa kanyang phone, etong connectivity function ng TechMax ngayon is far more practical. So using the Y-Connect, you are able to control your music using your yung mga buttons mo sa handlebar mo. You can also check the notification, even the weather and the like. But meron ka pa rin isa pang app that you have to connect to, which is the Garmin app under the Yamaha para ma-maximize mo naman yung navigation under NMAX TechMax. Good points yan dahil hindi mo na kailangan ng phone holder para ilagay mo yung phone mo at i-access ang Google Maps, because that Garmin app will enable you to have that on-screen navigation sa TechMax. So makita mo talaga malaki yung ano niya, yung portion na sakop ng kanyang navigation while you're still able to see the information ng motor mo katulad ng speedometer, tachometer, fuel, and the like. Punta naman tayo saglit kay PCX 160 Road Sync. Marami na rin in-upgrade yan. TFT display na rin yan. Maganda niyan, yung pinaka-screen niya, you will have several modes. Kumbaga, yung feel ba, yung itsura
ng panel mo, medyo may iba-iba mo na, medyo mapapersonalize mo na because you will be given 3 options. Ang isa sa mga nagustuhan ko rin is yung road sync app nila that enables the motorcycle to be connected to your phone. At isa sa mga premier features nan is also the navigation. Although kay PCX 160, what you can see is the turn-by-turn navigation. Ibig sabihin, sa kantong to, kakanan ka, yun ang makikita mo doon. Pagkanan mo, saka lang ipe-present yung next na direction na makikita mo. Still, on-screen pa rin yun, malaking tulong pa rin yun. So, pagdating doon, medyo lamang ng konti si NMAX TechMax. Ano ko na lang to preference ko na lang to. In the sense na mas malaki kasi yung sakop ng aking navigation using the panel ni TechMax. Pero if okay ka naman dun sa turn-by-turn navigation, okay din lang ako dun. Kumbaga slight edge lang naman. Pero ang lamang naman ni RoadSync app is if your phone is connected to your intercom, meron na ring voice search and voice control si PCX 160 RoadSync. Kasi ang gagawin mo lang, magvo-voice command ka lang or magvo-voice search ka lang sa intercom mo para i-search ni PCX yung destination na gusto mo. So, hindi ka nahihinto, i-type ng location mo, hindi na ganun. Just say your location and isa-search na yon ni PCX RoadSync app. Yun naman na yung mag-a-appear dun sa screen mo. So, sa puntong yun, mas lamang si PCX 160. Unless I'm wrong na meron din palang voice command pagdating sa navigation si TechMax. So correct me if I'm wrong mga brother, comment nyo sa baba kung sakaling hindi ko nakita yung features na yun. Riding comfort kasi pagdating sa contour, halos parehas lang tong motor na to Tama lang yung seat height, Pinoy friendly. You have your primary footboard and you also have your extended footrest. Parehas din ang motor na to, okay din ang lapad at lambot ng angkasan or yung pillion natin sa likod. So okay pagdating sa long ride. So overall, makikita natin, yes, mas mahal si TechMax but there are certain features and innovations na meron sa motor na to na wala si PCX 160. Ganun din naman si PCX 160 RoadSync, may mga functionalities na wala rin naman kay NMAX TechMax. Hi Paris! So, depende na lang talaga yan kung yung mga features, yung mga added innovation and features na kay TechMax ay talagang gagamitin mo at mamamaximize mo. Dahil yung 20,000-21,000 peso difference ay hindi biro. Pero, kung trip mo talaga yung merong additional power level, additional shift level, and driving modes, then maybe you can go for the NMAX TechMax. Pero kung hindi naman importante masyado sa yun, sapat naman ang power ng isang 160 scooter katulad ng improved engine ng PCX 160, but you would still have the high-tech function katulad ng RoadSync app, then you can settle for PCX 160 RoadSync. Yan ang comparison natin mga brother. Para sa iyo, ano nga ba ang maswak kung ikaw ang papapiliin? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpuhugi sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure nakapollow kayo sa lahat ng ating mga social media pages katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Again, thank you Greens and Shades para sa ating venue ng video ngayon. Till your next video mga brother. Salute!